So, hello, what's up mga sangkay? This is me, I'm back for another vlog today. Kamusta po kayong lahat? Pag-usapan po natin mga sangkay itong isa sa matunog no, na usapin mga sangkay kung papaano po ang sekreto noon na pagpapabagsak kay PBBM naging epic fail. Nagkaroon po ito ng pagka-diskaril mga sangkay kasi para po sa inyong kaalaman, naging usap-usapan po ito noon na itong si PBBM ay mapapabagsak nga po. At eto mga sangkay ang malaking revelasyon isiniwalat po ng isang kilala at lagi pong pinag-uusapan na influencer. Anyway, bago tayo mag-umpisa, paki-subscribe po muna yung ating YouTube channel. Tayo po mga sangkay ay 1.38 million subscribers na. Kaya naman kung ikaw ay hindi po nakakapag-subscribe, ano pang hinihintay mo? I-click nyo po yung subscribe button na makikita po sa ibaba. I-click nyo po yung bell at i-click nyo po yung all. At sa mga nanonood naman po sa Facebook, i-follow nyo po yung ating Facebook page. Sa lahat ng mga solid sangkay, shoutout po sa inyong lahat. Mag-comment po kayo sa ibaba ng hashtag solid sangkay. So eto na nga mga sangkay, pag-usapan po natin itong malaking isiniwalat. Na actually, may alam po tayo mga sangkay. Isa po tayo sa mga nakaalam mga sangkay sa ganitong klaseng istorya noon patungkol po sa pinaplano laban po kay PBBM mga sangkay na pagpapabagsak na noon pa lang, bago pa lamang po siyang Pangulo ng ating bansa ay naging usap-usapan na po itong mga sangkay. Kung makikita nyo itong larawan, pakinggan po natin. I am sorry. I recognize that making any such call was a lapse in judgment. I am sorry. So alam nyo siguro yun mga sangkay, si Aling Maliit. Tapos ang sumunod na eksena, walang iba kundi ang kanyang bata na si Vice President Sara Duterte. Ngayon kasi, naging usap-usapan po ito noon at ngayon inilabas na po ng isa sa mga kilalang mga vlogger, mga sangkay o kilalang influencer. At ito, tingnan po natin yung kanyang malaking pasabog tungkol po dito. Nako po, magugulat po kayo mga sangkay. Teka lang, paano po natin babasahin ito? Okay, ito na lang. Mas mabuti puntahan po natin yung mismong post ni ang pangalan po nito mga sangkay ay siyempre kilala po ito ng marami, si Pebbles Talakera. Ayan. Siya po ang nagsiwalat nito at tingnan po natin mga sangkay ang tungkol dyan. Nako, malaking pasabog ito actually na hindi po nangyari mga sangkay itong pagpapabagsak kay PBBM at that time na sabi po nila mga sangkay, yun po sa mga usap-usapan, na ito daw po ang dahilan kung bakit mukhang mayroon pong pagbaliktad na naganap mga sangkay. Kasi imbes na gawin kay PBBM ang maitim na binabalak, ang nangyari mga sangkay, napunta po no, sa kanyang kasama na si Vice President Sara Duterte. But then, mga sangkay, wala pa rin pong sabi dito kung gaano katotoo ito. Isa lamang po ito sa mga naging usap-usapan po noon. Pero, eto, tingnan po natin. Ang nag-post ay si Pebbles Talakera. Isa po ito sa mga bumaliktad na mga sumuporta po kay Tatay Digong. Parang ang nangyari mga sangkay, nung nanalo si PBBM, binigyan po siya ng mga mali-maling impormasyon tungkol po kay Pangulong Marcos at sa First Lady. Bumaliktad po siya. Then, suddenly, na-realize po niya mga sangkay na mukhang may mali sa mga inilalabas na mga impormasyon kung bakit siya naging ganun. No? At eto, mga sangkay, ayon po dito. Tingnan po natin itong post niya. The Gloria Formula. Sorry. Ito ang panimula, mga sangkay. Pagkatapos ng 2022 elections, Sara asked PBBM to give her DND or kung baga ito po ay
Department of National Defense. At the same time, Gloria persistently asked PBBM to elect her as Speaker of the House. So nakikita niyo ba mga sangkay yung possible scenario kung napagbigyan ni PBBM ito? Isipin nyo, ang Vice Presidente ay magiging Secretary ng Department of National Defense. Ibig sabihin, magiging hawak niya po yung sandatahan o puwersa ng ating bansa. And imagine kung si Speaker, kung ang Speaker of the House ay si former President Gloria Macapagal Arroyo. So sobrang dali mga sangkay, ayon po sa mga mga interpretasyon nila, mga teorya nila, sobrang dali masabotahe ang administrasyon ni PBBM. Ito, ituloy natin mga sangkay. Kung nangyari yon, perfect ang plan nila na hindi na kailangan antayin ang 2028 for Sara to be president. Kayo na ang humusga. Bakit kaya galit na galit si Sara kay Speaker? Mukhang ito mga sangkay, nagkakaroon po ng koneksyon yung mga haka-haka ng iba. Kaya daw po galit na galit si VP Sara kay Speaker. Dahil din pala sa na-diskaril na pinaplano mga sangkay against our President. Ayon sa kanya, the Speaker was one of those who advised the President to offer Sara other cabinet posts like DepEd. Then, PBBM anoint Martin as Speaker. So dahil po dito, ayon sa mga teorya nila, nagkaroon ng problema ang pinaplanong masama laban kay PBBM. Yun po ang nangyari. Kaya ayon po dito sa post ni Pebbles Talakera, kaya galit na galit si Gloria, si Sara, Gloria at mga Duterte kay Speaker. Pareho ng idea, pareho ng script. Ay, sorry, na post. So, ang nangyari kasi mga sangkay, baliktad, no? Instead na, kumbaga, gawin nila kay PBBM, ang ginawa, nangyari tuloy, baliktad, napunta po sa kanila. Yun po ang actually naging usap-usapan na po ito noon mga sangkay bago pa po sumabog ang iba't ibang klaseng mga issues. Na narinig ko na po ito kasi nung super duper active pa po tayo pagdating po sa politics, talagang namang nagulat po tayo sa mga ganitong klaseng impormasyon. Kaya nga po medyo kumalma po tayo noon kasi naisip ko, ba't ganun? Magkakampi, magtatrayduran, bakit ganun? So yun po yung naisip natin. Well, ano po ang inyong opinion sa pasabog ni Pebbles Talakera tungkol po dito na sinasabi na ang masamang plano kay PBBM ay nabigo at nadiskaril, nagkaproblema at hindi natuloy at hindi na papagsak si Pangulong Marcos at bumalik sa kanila ang kanilang pinaplano. I-comment nyo po sa baba ang inyong mga opinion. Mayroon po tayong isang YouTube channel. Ito po, Sangkay Revelation. Hanapin nyo po ito sa YouTube. Kapag nakita nyo na, i-click nyo po yung subscribe, i-click ang bell, at i-click nyo po yung all. So ako na po ay magpapaalam. Mag-iingat po lahat. God bless everyone.